Hello! Good evening po sa inyong lahat na nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganun na rin po sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Nandito na naman po ako para sabay-sabay po tayong ma-encourage mula sa inspirasyon ng mga salita ng ating Panginoon. Welcome po muli to our weekly program Silver Lining dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kumusta po ang inyong Pasko? 5 days na lang, New Year's Eve na. Tapos, 2025 na. Last week, napag-usapan po natin ang dwelling place. That we have to make a room for Him in our life amid the busyness of the season. Prioritize Jesus Christ over distractions. Kung nakaligtaan niyo po ang ating mga episode noong nakaraang Thursday, nasa Silver Lining YouTube channel po. At matatagpuan niyo po ang lahat ng ating episodes doon. Mag-thumbs up, i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ang mag-subscribe. Idadagdag ko lang po kasi hindi ko po nasabi last week. Going back to Mary and Joseph noong nagtungo na sila sa Bethlehem, ang kanilang journey ay isang mahirap at mapanganib na paglalakbay. At nang sa wakas ay dumating na sila, naghanap sila ng matutuluyan. Ngunit walang room para sa kanila na nagpapahiwatig ng pagtrato at pagtanggap kay Jesus noong siya ay nabubuhay sa mundong ito. Sa katunayan, si Jesus ay walang tirahan. Opo, mananatili siya sa mga tahanan ng mga tao. Ngunit natutulog din siya sa ilalim ng mga bituin sa Mount of Olives. Makikita natin ang katunayan sa verse na ito sa Luke 21 verse 37. Sabi doon, "Every day Jesus went to the temple to teach, and each evening He returned to spend the night at the Mount of Olives. The one who created heaven and earth, the one who said, 'There is more than enough room in my Father's home,' left His home in heaven upang tayo ay magkaroon ng tahanan doon." Itong lahat ay bahagi sa plano ng Diyos para sa ating tagapagligtas na si Jesus ay ipanganak in the humblest of settings. Pinalampas ng innkeeper ang isang napakahalagang pagkakataon. The same thing can happen to us. Maari tayong maging abala sa pamimili para sa Pasko at pag-uusap tungkol sa Pasko that we can seem to find time to go to church or even maglaan man lamang ng ilang sandali upang mag-pray at gawin ang mga dapat gawin para sa ating devotion sa ating Panginoon. Si Jesus ay isinilang upang tayo ay maipanganak na muli. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa langit upang gumawa ng tahanan sa atin, sa ating mga puso. Kailangan nating magbigay ng room para kay Jesus. Hindi lamang sa panahon ng Pasko, kundi sa buong taon na darating. Ang ating devotion ay dikit na dikit sa ating mensahe last week. Huwag po nating palagpasin ang pagkakataon to give room to God's message in your hearts. Tara, samahan niyo na po ako at makinig. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi lamang sinusubukang sundin ang mga halimbawa ni Jesus. Ang pagiging Kristiyano ay pagkakaroon ng room ni Jesus sa ating mga buhay. Jesus Christ Himself taking residence in our hearts and living inside of us. Ito ang nagpapaiba sa pananampalatayang Kristiyano sa anumang iba pang sistema ng paniniwala o religion. Sinabi ni Jesus, "All who love me will do what I say. My Father will love them, and we will come to make our home with each of them." Kapag inisip mo itong verse na ito ay may isang kamangha-manghang pahayag. Sinabi ni God the Father and God the Son na gusto nilang makasama tayo sa kanilang tahanan. In Revelation 3:20, sinabi ni Jesus, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in
and we will share a meal together as friends. Sinabi ni Jesus ang pahayag na ito sa simbahan ng Laodicea. Jesus essentially was speaking to people who were probably in the church and going through the motions of Christianity. But for all practical purposes, they didn't have a relationship with Him. A few verses earlier, sabi ni Jesus sa kanila, I know all the things that you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Sa madaling salita, parang ganito ang sinabi ni Jesus. Nakakasuka ang lukewarmness nyo. Lukewarmness turns my stomach. Kaya ang sinabi ni Jesus, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and we will share a meal together as friends. Mahirap para sa atin na i-appreciate ang significance ng verse in our fast food culture. Sanay na ang mga tao sa mabilisang pagkain. In fact, we have developed into an art form the ability to eat while driving. Nasanay ako dito na bumibili ng pagkain sa drive-thru. At instead na bumababa at pumapasok sa loob ng restaurant para kumain, nasanay na akong kumain habang nagmamaneho. Ibang-iba ang culture ngayon. Laging nagmamadali ang mga tao. At guilty po ako dyan. I'm always in a hurry. Dahil parang ang bilis-bilis ng panahon na iniisip kong napakarami ko pang dapat gawin. Meron akong kwento sa inyo. Ito, kwento ko. Madalas, kung kami ay lumalabas ng aking asawa at anak, kumakain kami sa restaurant. Laging nahuhuling matapos kumain ng aking asawa. Lagi ko siyang tinatanong kung bakit mabagal siyang kumain. Sabi niya, gusto kong i-enjoy ang pagkakataon at mag-relax habang kumakain. Ang objective ko ay hindi lang mabusog. Gusto kong namnamin ang lasa ng bawat pagkain. Mas na-appreciate ko ang lahat ng blessing kung nananamnam ko ang bawat subo at ang freshness ng pagkain. At eating pleasurely with the family habang may pag-uusap, habang kumakain at hindi lang nakatingin sa cellphone. Hindi yung nananahimik lahat at subo lang ng subo. Aray! In Jesus' day, there was no such thing as takeout. Hindi nagmamadali ang mga tao sa hapagkainan. A meal took much longer back then. Dinner was the main event of the evening, kung saan nakaupo ka sa harap ng dining table kasama ang mga kaibigan at pamilya. You took your time to relax, share the events of the day, and bare your hearts to one another. Yun exactly ang punto ng aking asawa. Kaya nang sabihin ni Jesus, I will come in and we will share a meal together as friends. Jesus was saying, I want to have fellowship with you. I want you to relax and to be honest. I want to spend a lot of time with you. Itong verse na ito ang gusto kong i-share. Kung ano ang aral para sa ating lahat. Ang verse na ito mula sa Revelation 3:20 ay naglalarawan ng isang maganda at intimate na picture ng pagnanais ni Jesus na magkaroon ng personal relationship sa ating lahat. Here are some of my reflections of its meaning. Una, si Jesus ay nakatayo sa pintuan ng ating mga puso at kumakatok, offering us the gift of His presence and fellowship. Gayunpaman, He doesn't force His way in. Hinihintay niya tayong kusang tumugon at buksan ang pintuan ng ating puso. Our openness and faith ang susi upang maranasan ang kanyang pag-ibig at biyaya. Jesus invites, but we must respond, my friends. Pangalawa, tulad ng gusto ng aking asawa, the image of sharing a meal together
symbolizes closeness and friendship. Jesus doesn't want a distant, formal relationship with us. He desires to be deeply involved in our lives, sharing in our joys, struggles, and everything in between. Si Jesus ay nananawagan ng relationship, hindi religion. Pangatlo, ang pakikinig sa kanyang voice ay nangangailangan ng attentiveness sa kanyang salita at sa kanyang spirit. Kapag tumutugon tayo sa pamamagitan ng pagbukas ng pinto ng ating puso, tinatanggap natin hindi lamang ang kanyang kaligtasan, kundi pati na rin ang kanyang patnubay at presensya sa ating pang-araw-araw na buhay. Makinig at sumunod sa kanyang tinig. Examine the door of your hearts, my friends. Pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng to truly invite Him into every part of your life. Ang tanong ko, kaibigan, is Christ at home in your heart? Sabi ni Paul sa Ephesians 3:16 and 17, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then, Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Isa pang tanong, si Jesus ba ay isang honored guest sa iyong puso o siya ba ay isang permanenteng naninirahan sa iyo? Kaibigan, He wants to be the latter. Jesus doesn't just want to be home for the holidays. He wants to live in your heart every day, all year, all hour, every minute, and every second. He wants to remain in us all. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Lord Jesus, thank you for standing at the door of our hearts and knocking, patiently waiting for us to welcome you in. We are humbled by your love and desire for a close relationship with us. Help us to hear your voice clearly and open the door with faith and trust. As we invite you into our lives, may we experience the joy of your presence and the peace that comes from walking with you daily. Teach us, Lord, to share this invitation with others, reflecting your love and grace in all that we do. Thank you, Lord, for calling us into friendship with you and for the gift of eternal fellowship through your sacrifice. We surrender our hearts to you today and always. In your precious name we pray. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan ang ating mga bago pang weekly episodes next year. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page at social media accounts po ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito po muli ako next week. Bye! God bless! Merry Christmas! Happy New Year! And Shalom to everyone!